Kinakapos na sa patubig para sa mga pananim sa ilang probinsya sa Central Luzon dahil sa pagbaba ng antas ng tubig sa Pantabangan Reservoir. Kakulangan din sa tubig ang problema sa Talisay Negros Occidental kaya nangamatay na ang ilang pananim. May unang balita si Russell Simorio ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Dahil sa bumababa na ring level ng tubig sa Pantabangan Dam Reservoir, kapos na raw ang patubig ng ilang lugar na sinusuplayan nito sa Central Luzon. Kaya naman nangalahati raw ang ani ni Mang Raul at di umabot sa inaasahang 150 kaban ng palay. Sana magkaroon ng maraming tubig o kaya irrigated, gano'n, para maraming aanihin. Kapag kunti ang tubig, kunti rin ang anay. Aminado ang National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation System, UNIA APRIS, na hindi umabot ang level ng tubig sa Pantabangan Dam sa target water elevation para sa dry cropping season. Sa gitna ng nararanasang El Nino at pagbaba ng water elevation ng Pantabangan Dam dito sa lalawigan ng Nueva Ecija, aabot sa 7,000 hektaryang sakahan ang apektado. Sa monitoring ng National Irrigation Administration, nasa dulong bahagi ang mga sakahang ito kaya hindi na naaabot ng patubig. Our vulnerable area or the affected area is 50,550. Pero out of that 50,000, 7,000 na lang ang hindi pa namin napapatubigan. Which is yun na yung fix. Kasi tapos na yung irrigation namin. We are on the process of, may harvest na nga kami ngayon. Giit pa ng NIA APRIS, maliit na porsyento lang daw ang natutuyong taniman dahil sa ginagawa nitong intervention. Dahil din sa kakulangan ng tubig kung kaya unti-unti nang namamatay ang mga pananim ng ilang magsasaka sa Talisay Negros Occidental. Kung tatid kami ang tubo ya law ay naga do kay nay balasang pagwansang tanom magtubo ya kay ti anduta dan mala. Labasa talong. Ti wala na kay nag-init na mo. Buhay giyasin so basta init ya. Pinag-aaralan na raw ng City Hall kung magsasagawa ng cloud seeding. Manual transplanting naman ang ginagawa sa Haro, Iloilo City. 6 na variety ng palay ang itinatanim at isang lagunang nagsusuplay ng tubig para sa irigasyon. May mga solar-powered irrigation system din sa lugar. Sa Zamboanga City naman, nakapila na ang mga lagayan ng tubig ng mga residenteng iigib mula sa deep well. Ayon sa Zamboanga City Water District, pinangangambahan nila ang patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa diversion well. Yes, in terms of water supply, from worse to worse na. Tuloy-tuloy naman ang pagrarasyon ng tubig sa mahigit 30 barangay na apektado ng kakulangan sa supply ng tubig. Ayon sa Pag-asa, strong and mature El Nino pa rin ang nararanasan ngayon at posibleng maramdaman pa hanggang sa mga susunod na buwan. Dagdag nito, sa katapusan ng Pebrero ay maaring umakyat na sa 24 na probinsya sa Luzon at Visayas ang tamaan ng drought. 17 naman ang maapektuhan ng dry spell at 10 ang makararanas ng dry condition. Ito ang unang balita. Russell Simorio ng One North Central Luzon para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.